Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kumpiyansa ang Malacanang na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar at kapulisan matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, kampante kasi umano ang Pangulo kaya hindi na kailangan ang loyalty check. Ang pahayag na ito ay matapos ang pagkalat ng mga ulat na maraming pulis at sundalo ang umano'y nagbibitiw sa pwesto dahil sa pagkakaaresto kay Duterte. Samantala, madadagdagan na ang subsistence allowance ng mga AFP personnel para masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Base sa nilagdaang Executive Order No. 84, mula sa pagiging 150 pesos ay magiging 350 pesos na ang subsistence allowance ng mga AFP personnel. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi na kasi sapat ang nakaraang halaga ng allowance para punan ang pangangailangan ng isang sundalo. Samantala, naglabas po ang bansang Australia ng travel advisory sa Pilipinas dahil sa umano'y mataas na posibilidad ng kaguluhan. Pinayuhan ng mga Australian na umiwas sa pagsali sa mga protesta o malawakang pagtitipon dahil posible umanong magkaroon ng mga bayolenteng aksyon. Kasama din sa babala ng naturang bansa ang pagkakaroon ng banta ng terorismo at mga bayolenteng krimen. Ayon naman sa PNP, nag-deploy naman ito ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng bansa para mapanatili ang public order. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinaharap ang arrest warrant mula ICC makaraang makabalik ng bansa. 3 airport security personnel sinibak sa pwesto matapos masangkot sa viral tanimbala sa NAIA. Slovenia nangangailangan pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Pamilya ng mga biktima ng EJK noong Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na iligal ang isinagawang pag-aresto. Ilang mga Pilipino, inilarawang pagbibigay hustisya ito sa EJK victims. Mactan Cebu International Airport, kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture o DA, Department of Trade and Industry o DTI at Food Terminal Inc. o FTI sa Balintawak Clover Market noong 11 ng Marso. Ito'y isang araw matapos ipatupad ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa baboy sa Metro Manila. Sa naturang inspeksyon, napansin ang pagbaba ng presyo ng ilang produktong agrikultural, kabilang ang kamatis na mabibili sa halagang 15 pesos kada kilo sa retail at 13 pesos kada kilo sa pakyawan. Patuloy na minomonitor ng gobyerno ang presyo ng bilihin upang matiyak ang patas na bentahan at maprotektahan ang mga mamamili laban sa labis na pagtaas ng presyo ng pagkain. Pinangunahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang first quarter full council meeting ng Caraga Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o JRTF-LCAC sa Surigao City. Bilang Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS ng Caraga, tinalakay ni Secretary Mina ang mga prioridad na programa para sa fiscal year 2026 at ang estado ng pondo para sa Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program o LGSF-SBDP.
Binibigyang diin ng pamahalaan na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa paglaban sa insureksyon, kundi sa paglikha ng mas maraming oportunidad at pangmatagalang kaunlaran para sa mga komunidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte kinaharap ang arrest warrant mula ICC makaraang makabalik ng bansa. 3 airport security personnel sinibak sa pwesto matapos masangkot sa viral tanimbala sa NAIA. Slovenia nangangailangan pa ng mas maraming Pilipinong manggagawa. Pamilya ng mga biktima ng EJK noong Duterte drug war naniniwalang abot kamay na ang katarungan. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na iligal ang isinagawang pag-aresto. Ilang mga Pilipino, inilarawang pagbibigay hustisya ito sa EJK victims. Mactan Cebu International Airport, kinilala bilang best airport sa Asia Pacific. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Food.